kayo. Sa December 24 and 25, ang mga tao na mali ang celebration, nagkakasala ng isang malaking pagkakasala. Ang term na ginamit ay gluttony. Gluttony. Ano ibig sabihin ng gluttony? Katakawan. Masiba. O, kita mo? Ano ginagawa ng mga mali ang celebration? Nakalista na kung saan sila pupuntang kainan. Kay Ninong, kay Kumare, maglilitson, kay ganito. Oh, kain. Walang katapusang kain, inom. O, pagkatapos kumain, hahanap ng CR, magbabawas. O, pagkatapos magbawas, pupunta na naman doon sa isa pang kapitbahay. Kakain na naman. Pag nabusog, hahanap na naman ng CR, magbabawas na naman. Kaya yung 24-25, maling celebration, nagkakasalan tao ng katakawan. Oo, gluttony ang tawag dyan. Kasibaan, masiba. Ang sakit sa tenga, no? Pero, sorry, pero yan ang ginagawa ng iba. Wala si Christ, biro mo. 24-25, puro kain. O, asan si Christ? Asan si Christ sa celebration? O, para what is Christmas? Christmas is food. Talaga. Maling pagkakaturo. No? And then ito pa, number 4. Christmas does not depend on house decorations. Minsan yung iba, bibili ng Christmas tree. O sabihin nyo, baka laban ako sa Christmas tree. Hindi ako laban sa Christmas tree. Ayaw ko lang yung Christmas tree sa kapilya. Kaya sa krusada, wala kaming Christmas tree sa kapilya. Kasi, hindi ako masyadong panatag na nakasenter sa magandang Christmas tree. Iba nga, bibili ng Christmas tree sa bahay, ang mahal-mahal. Tapos, buong 24-25, hangang-hanga sa Christmas tree. Ganda talaga ng Christmas tree ko. O, diba? Tapos may mga gifts pa sa ibaba. O, hangang-hanga sa Christmas tree, nawala yung focus. Na dapat ang hangahan ng Diyos nasa Christmas tree, Christmas lights, yung paghanga. At dahil doon, lumipas ang Pasko na hindi nabigyan ng kaukulang panahon at pagsamba ang celebrator ng Pasko. Diba? Napakalungkot niyan sa harapan ng God. At imagine mo saan ba yun? Okay. Ako po, hindi ako laban sa exchange gifts. Oo, di ba? There's nothing wrong about exchange gifts. It's Christmas is giving, so we exchange gifts. Bibigyan ko ng isang scenario. Bawa, Brother Anthony, magbe-birthday ka. Okay? Kailan birthday mo? June Sige. 16 po. June 16, 1959. June 16. Malayo pa. Halimbawa, June 16, in-invite mo kami lahat. Okay, sa group natin invite mo kami lahat. And then, nung dumating kami sa bahay mo, may dala kaming gifts. And then, nung kumanta kami ng happy birthday to you, happy birthday to you. And then, kami nag-exchange gifts kami. Ikaw, wala kang natanggap na gift. Anong feeling mo? Anong feeling mo? Sige, tanungin kita. What will be your feeling? My feeling is kind of like, I'm gonna be like curious, bakit birthday ko wala akong natanggap? Kasi, traditionally, pag birthday mo, opo. At yung hindi nagsa-celebrate ng birthday, sila nagbibigay ng gifts. Kaka mo yan? Gano'ng kasakit yun? Kinantahan ka pa, happy birthday to you. Yung pala, sila ang magbibigay ng gifts. At wala kang tinanggap na gift. That's how many celebrate Christmas. They ignore the center of the celebration. They give gifts to each other, but not to the celebrator. That's really very sad. At ganun ang ginagawa ng maraming mga
pagan way of celebrating Christmas. Sana unahin natin yung may birthday. Diba, no? Unahin natin siya. At ibigay natin dapat ibigay sa kanya. Okay, my final question. Will this celebration glorify God? Is Christmas, as we celebrate it, glorify God? Nakakalungkot pa rin ang mga ilang local church natin na hindi biblically educated. Diba? Katulad nito, katatapos lang ng November. O, ano ginagawa ng ibang mga churches natin? Nag-Halloween. Nag-Halloween. Imagine mo, didekorasyon na ng kapilya. Kapilya, ha? Lalagyan siya ng mga agiw. Katakot-takot na agiw. Tapos may mga picture ng paniki. Oh. Tapos, ang kasuotan nila, mga costume nila, multo. Oh. Tapos may suit pa na mga may sungay pa, na mga attire. Imagine mo yan. Diba? Sino ba ang nag-glorify? E di yung Prince of Darkness. Mukhang nawawala ba ako? Hello? Narinig ka namin, Kuya Mel. But we hear you, brother. Yeah, okay. Thank you. So, yun nga sasabi ko, yun na lamang isang celebration, yung, yun nga, kikita sa, yan. Mga pictures na yan, ano? Ang mga picture ng, katatakutan. Nagtatakutan sila sa loob ng kapilya. Kasi mga suit nila, mga multo, mga itsurang mga demonyo. They now glorify the Prince of Darkness. Hindi nila alam ba yun? Parang ang itinataas nila ay yung Diyos ng kadiliman. Nakakalungkot yan. Kayo po na nakikinig ngayon, sana i-share ninyo ito. Kasi hanggang ngayon may mga church po, maging sa Philippines. Hindi sila knowledgeable dito. One time nga, galing sa Sunday school yung mga bata. Meron sila yung sinusuot sa ulo ba? Alam mo yung nakasuot sa ulo yung plastic? May sungay! Imagine mo, galing sa Sunday school, may suot na nakalagay sa ulo, may sungay? Naku po. Sobrang nakakalungkot. At nawa po magising ang Churches of Christ in the Philippines. Alam ko, minsan careful ako dito. Dahil alam ba ninyo, mga kapatid, napagkamalan ako anti-Christmas eh. Anti-Christmas ako, celebration. Dahil nung isa-isayin ko itong paganistic way of celebrating Christmas, namarkahan ako. Si Brother Mel, laban sa Pasko yan, anti-Christmas celebration yan. Nalungkot ako doon kasi parang hindi pa panahon ang mga kapatid para tanggapin nila yung katotohanan. Na para tayong mga Katoliko at Pagano na nagse-celebrate ng Pasko. Imagine na lang po ninyo. Yung picture ni Santa Claus, napaka-popular. Maging sa mga bahay ng kapatiran. Sa mga tindahan ng kapatiran, ang lalaki ng Santa Claus na picture. At malungkot. Pati sa Sunday school, may mga picture si Santa Claus. At ito pa, alam mo niyo, pag mayroong program sa church, hanggang ngayon may mga churches tayo na sarado pang isip dito. Pag sila ay mayroong Christmas program, ay biglang lilitaw si Santa Claus. Naka-costume ng damit ng Santa Claus. At magsasabog siya ng material gifts. At lahat, masaya, pumapalakpak. Pati elder ng church, pumapalakpak. At pati tagapangaral, pumapalakpak. Diba? Sobrang lungkot yun natin. Ako na-hurt ako eh. They are now glorifying Santa Claus. A myth which is not real. Even Catholic Church, they don't accept Saint Nicholas as one of the saints. And yet, tayo sa Church of Christ, parang napaka-popular niya. Gino-glorify. Nagsusot pa ng mga damit ng Santa Claus, yung mga members natin.
Tapos meron pa yung sombrero ni Santa Claus. Tapos dinadaya ang mga anak. Anak, magpakabait ka. Santa Claus is coming to town. Oh, maglalagay sila ngayon ng medyas doon sa bintana. Para daw pagdaan ni Santa Claus, maglalagay ng mga candies and gifts. Anong gagawin nitong mandarayang magulang? Sorry pasensya na kayo sa term ko. Mga mandaraya, sinungaling na magulang. Silang maglalagay ng gifts doon sa mga medyas. Paggising ngayon ng mga anak, titingnan nila yung medyas at may mga gifts. Ano nakatanim sa isip ng mga anak? Totoo si Santa Claus. Hindi ba pandaraya yan sa anak? Kasinungalingan yan na ipinupunla sa isip ng mga anak. Hindi ba kasalanan yan sa parte ng mga anak, ng mga magulang, teaching their children a big lie? So some churches, they give glory to Santa Claus. Christian parents, glory to Santa Claus. At lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali at kasalanan na ginagawa ng marami nating mga kapatid at mga local congregations. Sabi sa Matthew 1:23, God is with us. God is with us. Nasa atin ang Diyos. And then ang lilitaw si Santa Claus sa mga programa at konti ang mga messages about Christ. Parang lumilitaw, Santa Claus is with us. God is with us. Sana po tulungan natin at turuan ang mga churches natin at ang mga Christian families. Huwag po silang madaya sapagkat ang Panginoon ay totoong nasasaktan, nalulungkot at siya po ay naninibugho kung bakit hindi sa kanyang pagpapasalamat at pag-glorify, kundi napapunta sa mga material, napapunta kay Santa Claus, napunta sa mga reindeers, napunta sa mga Christmas tree and Christmas lights ang celebration. Kaya doon po sa pinag-usapan natin, maliwanag po na yung pagtuturo sa ating mga anak ay napaka-importante. Ang sabi sa Bible natin, ano nakasulat sa Bible natin sa Proverbs 22:6? Di ba? Train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. O, kita mo yan. Dahil mali ang turo, abay matanda na. Hindi makatkat sa isipan niya, at yun din po ang ginagawa niya, sapagkat ang sabi ng Biblia, hindi niya ihiwalayan. Kaya sana po, may share natin ng mga ito na konting enlightenment sa mga local churches natin para ang mga Sunday school teachers sa Sunday school ay maging Christ-centered sa celebration at hindi maging mga katulad ng iba na si Santa Claus at mga material things and material blessings ang kanila pong inihanda. Nais kong basahin ang last few verses natin before I close. Romans chapter 1, verses 21 to the following. Ito po sabi ng Bible natin. Romans 1:21. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Verse 22, professing themselves to be wise, they became fools. 23, and changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to a corruptible man, and to birds and four-footed beasts and creeping things. 24, wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves. Verse 25, last verse, who changed the truth of God into a lie, and worship and serve
the creature more than the creator, who is blessed forever. Amen. Mga kapatid, ito po yung mga last verses ko po sa ating lesson na nakakalungkot, pinalitan nila ang Diyos. Sa halip, they glorify ang God. Thank God, they glorify man. So this Christmas, let's focus on Jesus. 2, let's focus on the spiritual celebration by God changing our hearts. Christ came to change our hearts, not to change our mga tinatawag nating yung decoration sa bahay, i-change natin ang pagkain, ang damit. No, He came to change the heart of every man in this world. Number 3, focus on giving, not on receiving. John 3:16, God gave. God gave. That's the joy of Christmas. Giving is the joy of Christmas. Number 4, focus on sharing the good news of God's salvation. To every person we meet, i-declare natin ang gospel of Jesus, makipagkwentuhan tayo about Jesus, the truth and the fact from the scriptures. Then by doing so, and continuously doing it, then God will be glorified. And we will be celebrating the joy of Christmas, the biblical way, and God will be glorified. So yun po yung aking mensahe ngayon sa atin lahat. Nawa, hopefully, may nakadagdag po sa inyo ito, sa enlightenment. And my request is that you share it also to our fellow Christians para naman po ay magdagdag po sa kanilang kaalaman at mabago na po yung maling celebration ng Pasko. Amen. Good morning po dito sa Philippines. Good night po sa inyo. Good evening po sa inyo. 5 p.m. po na California. 5 p.m. pala. Yeah, good afternoon pa pala sa inyo, no? Apa. So that's my message. Unless you have some questions or yun ko kung may question and answer tayo dito sa platform natin. Meron po, meron. Sa New York, mag-alas 8 na ng gabi doon. Wow, gabi na sa New York. Okay. Yeah, okay. So sige po. Yeah. Kung meron kayong mga tanong tungkol sa kasi napakahalaga nitong yes, holidays ang tawag nila. Kasi holidays sa holidays it's a maraming naliligaw ng landas. Yeah. Maraming naliligaw. So may mga tanong. Sino magano? Sinong Baka meron pong tanong, magdagdag. Actually not necessarily question, but maybe meron akong na-miss na sabihin. Maybe ang ating mga kapwa leaders, they can also share some enlightenment. Tama naman po yung sinabi niyo, Brother Mel, na ang Pasko po talaga, wala naman po katiyakan na sinasabi sa Biblia. Yes, na right. Walang dates, wala talaga pong dates. Talaga pong, siyempre, I was born under Catholic, then I was baptized by Brother Mel Maldupana, at doon na mulat ang aking mga mata sa mga tamang pagtuturo. Yeah. Siyempre, tama po sinabi nyo na wala po talagang dates. Pero siya, ang ating pong Panginoon ay ipinanganak po siya sa Tag-Ginaw. Sa panahon po ng Tag-Ginaw. Siyempre, December ang Tag-Ginaw sa mundo. Sa Amerika, Tag-Ginaw, December. Maginaw ngayon dito. Nasa 50 degree kami ngayon dito. Siguro ang Roman Catholic, sabi po rin nyo, ang Roman Catholic po talaga, ang nagbigay, ang scientist o Roman Catholic, nagbigay ng let's put it on December. Kasi pagdating po ng December, maginaw na po sa Amerika. Maginaw na. No. Kaya naglagay na lang po sila. Pero actually, the meaning of Christmas, kung talaga po siguro, para po sa akin po, Brother Bell. Yeah, right. Christmas, I think, is everyday. Christmas defines us loving, sharing, forgiving. Yan ang definition. Para po sa akin, ang Christmas, everyday. Tama. Eksakto. Kasi, alam mo, everyday ang Christmas. Kasi everyday, number one, you share love every day. Loving. Every day, dapat ma-change yung heart natin every day. Every day, share compassion, forgiveness, every day. Every day, the manifestation of Christ living in you, kailangan makita ito ng marami. Na nabubuhay, ipinanganak si Kristo sa puso mo, at nabubuhay siya sa iyo, at dapat makita ito ng marami. Amen. No? Amen. Yun. So people will glorify God by doing so.
Pero kasi po, brother naman, yung mga anak po natin, ako po, meron po ako isang anak, nag-aaral po siya sa Roman Catholic school. Baka nagpo-proof yun. Oo, so doon siya lumaki, doon siya nag-aral, doon siya nag-high school. Siyempre, Yeah. naituro na lahat sa kanya yung mga dapat. Kaya pag Christmas, depende na nga lang po, sabi po nga ninyo, na kinakailangan turo natin ang ating mga turo anak natin. Pwede pa sa naman. dapat natin. Ibang mga future na, Pwede. na medyo, siyempre, mga bata, iba yan eh. Bakit Yes, doon sa school namin, nagsa-celebrate, we need to bring exchange gift card. Kaya medyo mabigat po kasi po yung turo na yan. Pero siyempre, tulad na sinabi nyo, na turuan natin yung ating mga anak sa dapat nilang lakaran. Di po ba? Yeah, right. Yeah. Kaya, although yung, to make myself, yung exchange gifts, wala namang talagang makikita ko masama doon. Ang masama lang doon ay yung tayo-tayo nagbigayan. Tapos yung may birthday, ay wala tayong naibigay. Naku po yun, yung worst yun eh. Yung worst. Pero giving each other's gifts is not really wrong thing. Kasi really, Christmas is giving. Tama so, naman. kung sa the church po, Brother Will, hindi nagsa-celebrate ng Christmas? We celebrate. Christmas. Sa Crusade Church? Yeah, the right way. The right biblical way. We celebrate Christmas. The right way. So, walang mga decoration, walang Santa Claus? May konting mga decor lang, pero hindi naman yung parang na may malaking Christmas tree, nagliliwanag. Nung mga panahon na yon ay inining ko na huwag lagyan kasi baka ma-center doon. Kasi kung nakikita lang sa kapilya, yun ang kanilang inanais mangyari sa bahay. Halimbawa, ang laki ng Christmas tree sa church. Tapos sa bahay nila walang Christmas tree. Kasi inisip nila, ang Christmas tree ay bahagi ng celebration. Hindi na ipapaliwanag. Kaya yung mga kapatid nating mahihirap, nagpuputol sila ng kahoy, lagyan nila sa bahay nila, parol. Mga candies. Para lang masabi nila na, well, I am now celebrating Christmas. Dapat may paliwanag ito sa kapatiran. Hindi doon nakasenter ang Pasko. Nakasenter lang kay Jesus Christ. Without this mga tinatawag decorations, Christ is still Christ who was born in Bethlehem. Yun po ang ibig ko sabihin. Kaya marami na po ba tayong mga Church of Christ sa Pilipinas na hindi na nagsa-celebrate ng December 25? Hindi naman. Mga siguro few in number na mga laban na mga leaders lang. Siguro galing sila sa ibang mga denominasyon. Yung non-instrumental, nagse-celebrate ba sila ng Christmas? Hindi ko tiyak, pero lagi ko hindi. Hindi ko tiyak, I cannot answer it kasi hindi ko pa sila nakitang nag-celebrate ng Pasko. Kaya, hindi sila nag-celebrate ng Pasko pero nagbibis yata sila ng Santa Claus eh. Kasi yung Brother Mel, di ba? Brother Mel, naalala ko pa alam ko, nabasa ko sa Biblia na ang parol, yung parol isa sign of cross. Yung parol, kasi nung naalala po rin na yung tatlong hari, inahanap nila si Jesucristo. Tapos meron po sila, ang naging guidelines po nila yung bituin. Yeah. Di po ba? Yung bituin na yon, tama. Yung bituin na yon ay yung Star of David sa mga theological terms. Star of David na hindi siya parang star na sa mga star natin. Hindi, na-create na lang po nga nung Roman Empire, Roman Catholic. Ng imagination na yung bituin na yun ay sign of parol. Tama, yun po yung Star of David na kaya lang yung star natin sa Pilipinas, Pentagon 5. Pag binaligtad mo kay Satan yun eh. Maraming interpretation. Pero siguro di ba? Alam mo, lahat may interpretasyon tayo, pero sana ay dalhin natin ng kapatiran na sana wag sila mag-center sa mga ganon. Kahit meron silang ganon, halimbawa meron silang mga star. Alam mo, ang hirap kaya sabihan ng mga kapatiran, huwag kayong mag-star. Sabi di naman po namin sinasamba. Masaya lang po kaming merong ganon sa Christmas lights. Ipaliwanag lang natin sa kanila na please, hindi naman kasalanan na maglagay niyan. Pero wag naman na i-emphasize. Diyan kayo. Alas 9 naman na Amerika. Alas 10.
Diyan kayo nakapokus. Hindi kay Christ nakapokus. Kapag wala yan, walang Christmas. Huwag naman ganon. Paliwanag natin sa kanila. No? Kaya maganda po yan hanggat bata pa, hanggat maliit pa yung mga anak natin, na maipaliwanag na natin anak na hindi masyadong mahalaga ang Christmas. Pero syempre, traditionally, yun masama. Basta sa akin, personally, hindi natin mapagbawalan ang mga kapatiran natin. At marami nga nagagalit nung araw sa akin dyan eh. Opo, sigurado yan. Ganito na lang, sabi ko, okay, kung meron kayong Christmas lights, Christmas tree, o parol, okay. Pero please, teach your children that Christmas is not based on, that the spirit of Christmas is not on. The spirit of Christmas is centered on Christ. Turo nyo. Huwag nyo ngayang lumaligaw ang inyong mga anak. Na parang pag walang Pasko, mahirap ang buhay, walang Christmas tree, walang Pasko. Pag walang masarap na pagkain, walang Pasko. Oh, kita mo yan? Kaya nga, mali ang pagkakaturo eh. Kaya dapat turo natin, spiritual way of celebrating Christmas. Ang nakikita ko dyan, mga kapatid, lahat kasi ng Christian celebration, kinukorrupt ng ni Satan. Yung birthday ni Jesus, corrupted. Ginagawa nilang kaya yung mga dapat ang gagawin natin, mga leaders, mga preachers, mga workers. Pag yung mga holidays, gawin na lang natin to, it's a form of evangelism. Yes, beneficial and spiritual. Para ipakita natin sa kanila, ano ba ang celebration ng mga Kristiyano, ng Church of Christ, ng mga believers, iba. Kaya tayo nagkakaroon ng hindi naman tayo nakikiayon sa, alam mo, katulad ng Christmas. Hindi naman tayo nakakayon sila, kaya lang siniseparate natin ng celebration ng Kristiyano, celebration ng pagano, ng pagano. Celebration ng Kristiyano. Alam mo, meron ka bang sinasabi, Brother Adon? May mga church tayo ngayon na, di ba pag simbang gabi, madaling araw, ay napunta mga Katoliko. Naging Catholic tayo, di ba? Parang gano'n. Nawawala ako. Okay. Di ba ang mga napunta sila ng madaling araw, although simbang gabi ang tawag, madaling araw na mapunta. 16 days mo yan. Naranasan ko po yan, 16 days. Ako rin naranasan ko rin yan. Ngayon, ang ginagawa ng ibang local church natin ay meron din silang tinatawag na pagsamba ng madaling araw. Nagagawain sila ng madaling araw para hindi ang mga kapatid natin at saka mga Katoliko doon na pumunta sa atin. Nakuha niyo yun? Which is good. Maganda. Which is maganda good. Yan. Evangelism kasi yung mga Katoliko, sabi mo, ay sa amin din po, meron po kami pagsamba ng madaling araw. Pero wala po sa Bible yan, Brother Mel. Wala naman sa Bible yun. Wala. At hindi rin naman pinagbawal. Hindi rin pinagbawal ng Biblia. Kasi ang Bible natin, ang Bible natin, para maliwanag sa atin, theologically, para ma-determine mo isang event, meron kang tinatawag na at teaching. Is it biblical? Nasa Bible ba? Wala. Okay? Number 2, is it anti-biblical? May nakasulat ba at iba pa ang ginagawa? Anti-biblical yon. And number 2, is it non-biblical? Ito ba'y wala sa Bible? Pero beneficial, like yung ginagawa ng iba, wala sa Bible, pero beneficial, it's a form of evangelism. Na nagkakaroon din sila sa bahay ng Katoliko. Nagkakaroon sila ng mga madaling araw na pagsamba para yung mga Katolikong bihasa ng sumamba ng simbang gabi ay kanilang mahikayat at pumunta sa church. At doon makakapakinig sila ng mga messages na talagang about the gospel of Jesus. Ako ay doon, payag ako doon, agree ako doon. Kasi ang ganda naging form of evangelism ang mga pag-aanyaya nila and sharing the gospel of Jesus for their salvation. Di ba napakaganda nun? Kaya marami nang yatang gumagawa nun ng mga churches natin. Na ako ay sang-ayon ako sa magandang layunin
ng kanilang mga programa, no? Okay. So yun, baka mayroon pa po mga tanong o dagdag bago po tayo mag-exit. Ako po mag-exit din ng konti maya-maya kasi we are preparing bago tayo NBS. mag-exit, mag-prayer muna tayo, tapos Okay. linger longer yung iba. Yung iba pwede. Tsaka baka may tanong pa, Brother Ador, they can ask and then maybe pwede namang i-forward sa akin yung mga questions. So I'll be able to answer naman, ano? Okay. Yung mga tanong. Yeah, okay. Magano muna tayo. Thank you sa time. Thank you sa time na binigay nyo. It's a privilege. And I hope you can give me more time next year. Malapit lang next year. If any topic you want me to share, just let me know beforehand para medyo mailagay ko sa schedule, ano? And Brother Mer, I'm glad. Brother Mer, you are going to be part of our online ministry. Kayo po ni Brother Jerry Felipe. Magiging bahagi po kayo habang nananatili po ang online. Hanggang sa kami ay makita namin kayo ng personal. If God's willing po ay kalolooban ng Panginoon. Loobin ng Diyos. Magkikita mauuna tayo. po si Brother Ador at magsusunuran na lang po kami. At kaya tinetrain na po natin yung ating mga kapatiran. Brother Anthony, bakit tinutulak mo ko? Hindi ka sumama. Hindi, sabihin, ikaw muna ang frontline. Ikaw muna ang susuportahan ng online ministry funds. Tama. Tapos isa-isa tayo susunod. Okay. Pero Diyos pa din nga ang di ba? Ang nakakaalam niyan kalooban pa rin niya. Apo. Kasi kahit na planuhin natin, Diyos pa din ang masusunod Tama diba? Pa rin. Pero siyempre, pag niloob na ng Diyos na okay na kayo dyan, okay, mag-uwi na kayo lahat. Okay. Yeah. Kasi malaki po kasi ang involvement ng financial. Kasi po, Brother Mel Baldupana, ako po ang inatasan ng online ministries sa financial. Thank you pala sa gift. Thank you sa gift. Wala po naman yun. Wala po. Tulad po ng sinabi namin ulit sa ating lahat na yung $900 po na naipon ng online ministry sa mga donation po na iba nating kapatiran. Iyan po ang aming Christmas gift na bumili ng Bible for $900. Wow. At iyan po ay na-distribute na sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Opo, amen. Kaya si Brother Joey Romero ay malaki po magiging bahagi niya sa online. Siya po aming magiging tinetrain na maging tagapagsalita, magiging runner. Brother Anthony, saglit lang mag-announcement na tayo. Sige, announcement tayo. Itong mga pinapakita ko presentation sa inyo, ito yung isa sa ating mga church dito sa US nakuha ng Baptist, karami sa mga preacher. Ngayon nagkakandak ng mga seminar dyan. Yan ginagamit nila yung North Shore. Tapos meron yata silang schedule sa January, tapos sinusuportato ng mga iba natin Church of Christ dyan. Pag kinukorek mo, sila pang masama loob. So anyway, just beware kayo kasi ito nakuha to ng yung nakuha ng church. Ngayon isang kinukorek natin yung yung magandang balita. Okay, sana wag nating gamitin 'yan. Kasi isa to sa nagiging problema natin stop using it kasi yan ang teka muna ito. Why? Bakit? Kasi yung Lord pinalitan nilang Adonai. Ay, yung Adonai o Elohim pinalitan nila ng Yahweh 5,214 times. Wala yan sa Yung niya na it's corrupted like yung Psalm. Tingnan niyo sa Psalm 23rd. Mangyayari na yun sa Tagalog. Yahweh is my shepherd. So, ang layo, kapatid. Ang layo niyan. Tapos, ang original niya, yung tetragrammaton, di ba? Yod, He, Bab, He. Hindi wow. Yan yung tetragrammaton. So, 5,000, parang brainwashing na rin yan kapag ginamit nyo. Kaya ang Biblia, ang salita ng Diyos, kaya ito pa sa nakakalungkot, maraming nagdi-distribute nitong Bible libre. Siyempre, magagamit nyo yan 5,000 times, laging binabanggit nyo yan. Kasi nga mura, pero deceptive, wrong name, yan ang hindi ating iniiwasan. So, iyan isa sa mga at saka yung public domain, kasi public domain na yan Yan ang niya. Ito pa, sa English, walang tinapilatan na yung pangalang Jesus, wala nang Jesus. Puros Yahweh, tsaka Yeshua, Yehusa.
reason daw nila yan ang sa Hebrew name. Pero mali, hindi yan eh. Greek ang original niyan, Jesus of Nazareth. Remember? Yes. 'Di ba? Oo. Yan ang iiwasan natin. Kaya nga tayo nagbibigay nga tayo ng libre ng Yeah. Bible para hindi magamit Tama. nila yan eh. Kasi Yeah. brainwashing yan eh. 5,000 times. Kaya minsan ako nung nagagamit ko yan noon eh. Sabi ko, bakit? Teka muna, saglit. So, yan ang Yeah. iniiwasan natin. So, sabi nga ni Okay. Brother Mer, yung magandang translation daw, yung King James. Yeah, King James. Oo, yun ang English natin. Standard Version, ESV. Maganda yan. Oo, yun ang yan. So anyway, yun lang yung announcement natin. So hopefully na meron tayong na lesonan sa ngayong sa yung Yeah. Thank you for the privilege of sharing. maganda yan. Tsaka doon sa Christmas, ano ba mga nyo sa Christmas? Kasi yan eh, magkakadikit yan eh. Thanksgiving, Christmas, New Year, tapos yung Valentine's. Kailangan meron tayong alternative eh. Hindi sa nakikisang-ayon tayo sa celebration. Then, kailangan we have alternative. How to celebrate is important. Celebrate outside from a secular world. Yes. Outside sa kanila. Making it spiritually centered. Dapat. Tsaka yung separate kasi tayo hindi tayo makipag-compromise. Silang dali natin sa church. Right. Hindi tayo madadala. Oo. Silang dalhin natin. Pero yung turo nila, wag natin dadalhin. Yun naman ang mahirap din. Right. Brother, meron ba kayong online ministry? Na regular? Sa sobrang dami ng aking physical na seminars, ay hindi pa ako naglalagay. Dahil almost siguro yan ang magiging ninyo pag nag-retire na kayo. Ito katulad ng ginagawa natin ito, di ba? Possible. Kasi pag nag-retire ako, magkakaroon ako ng devotion every day, pero it's not like the devotions ng ginagawa ng kapwa natin mga ngaral, kundi it's a different form of devotion. Yeah, katulad po nito, Brother Mel, it's gonna be fit for you kapag dumating na yung panahon na mag-i-retire na kayo, you are not going to do any more traveling. Ito siguro yung online ministry na maganda po para sa inyo. Tingin ko. Susuportahan po namin kayo, Brother Mel. Yeah, praise God. We'll pray for it. Okay, muna tayo mag-pray bago linger longer. Kasi yung iba, umaalis na, they have been in a hurry. Yes. Ano ba, natin si Brother Joel Magsinon, diyan ka ba? Brother Joel? You could enter for Pwede ka mag-pray? Sige po, tayo po manalangin. Sige po. Sa iyo, dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Papuri at pasalamat ang aming binibigay sa iyo sa umagang ito. Maraming salamat po sapagkat sa unang araw ng aming weekdays ay inuna ka namin upang magkaroon po kami ng gabay. Lahat po ng aming lalakbayin, lahat ng aming desisyonan, lahat ng aming gagawin ay dalangin po namin na maging naka-align sa iyong kalooban naman at kami ay magkaroon din ng katagumpayan sa lahat po ng aming gagawin. Maraming salamat po sa paggamit mo kay Brother Mel Maldupana para po sa message ngayong umaga para po sa magandang impormasyon na dala ng kanyang mensahe tungkol sa Kapaskuhan, kung paano po kami dapat mag-celebrate nito. Salamat po sa platform na ito para po kami ay lagi makapag-bagihan ng mga impormasyon, mga balita sa mga local churches. Dalangin po namin naman ang patuloy pong pagpapala sa bawat isa. Lalo hindi po sa mga kapatid namin na hindi namin nakakasama. Hindi po namin nababalitaan kung ano kanilang mga katatayuan. Lord, we pray na kung paano po kami pinag-iingat, kung paano po kami pinagpapala, ganun din po pagpapala at pag-iingat para sa kailangan. At maging matagumpay po ang aming celebration ng Kapaskuhan. Amen. Nakasentro, nakapokus sa iyo, Ama. Ito po aming dalangin sa tayong pangalan. Amen. Siguro magandang idagdag sa mga yung mga nagse-celebrate ng Christmas o holiday. Magkaroon kayo siguro ng mga yung feeding program, napakaganda niyan lalapat sa mga feeding program ninyo para Brother Mel, bago concert tayo. Brother Mel, bago po kayo umalis, meron po akong quick question.
Pinaka-quick. Yes. Pakisabi po kay Brother Bernie Castillo na sana maimbitahan namin siya dito sa online namin. Okay. Si Brother Bernie Castillo, Brother, alam ba ninyo, kaklase ko yan, 1976? Ganun ba? Ay, di po ninyo alam? Hindi ko alam. Okay. Sinasabi ko po yan kay Brother Ador. Nung nasa seminary po ako. Maganda ganun naman. So send ko sa iyo yung kanyang messenger account and then mag-friend request ka sa kanya. Sige. Kay Brother Ador po ninyo i-send din po. Kay Brother Ador. Sige, Ador. Okay. Alam niyo, Brother Mel. Alam mo, Brother Anthony, we tried already kasi kaya lang siguro busy. Tsaka hindi yata siya active sa messenger eh. Active ba siya? Baka. Hindi, alam ni Brother Mel, nakikita sila sa Manila Bible Seminary, di ba? Pero hindi nga siya masyadong active sa sa sinasabi ni Ador. Ganito na lang, we will try. I-try na lang natin, brother. Brother Mel, di ba ninyo alam na kaklase ko yan, 1976? Hindi ko alam. Kaklase ko siya, kaya nung masorpresa ako na naging bahagi siya ng MBS, na alam ko naman, Brother Mel, na mananatili siya sa pananampalataya, sa paglilingkod. Kasi nung nag-aaral kami dalawa, lagi siyang may hawak na Bible na maliit, pero tahimik siya. Tahimik siya. Pero meron ako na-feel sa kanya na mananatili ito sa paglilingkod. Pero nakita ko siya, pero hindi siya masyadong nagsasalita sa klase namin. Pero karoon ko ng feeling na ito ang siya sa mga chosen one. Kaya nung mabalitaan ko na nasa MBS siya, I am very much excited to see him personally. Na nakita ko na rin po siya sa Facebook. Ikaw din chosen one ka, kaya lang ikaw tumatakbo. Brother Mel, naman tayo chosen, ikaw daw tumatakbo. Sabi nga marami ang hinirang, kokonti ang pinili. Hindi, nung tumakbo ka, bumalik ka, parang si si Jonah. Parang si Jonah. Pero ang tanong ko po, Brother Mel, nung nasa school ako, kasi naka 1 year din po ako sa MBS eh. Nakitahan ako ng maraming katalinuhan dyan at kilala din niyo ako, di ba? Pero ang gusto kong itanong sa Diyos na alam ko lahat ng tanong natin sa Panginoon ay walang mga kasagutan. Okay. Ang maitatanong ko siguro sa Panginoon kapag kami nagkita na, bakit mo ko inalis sa MBS sa kabila ng mga talentong ibinigay mo sa akin? At bakit mo ko dinala sa Amerika? Ngayon, na-realize ko na nasagot na. Nasagot na. Didala niya ako sa Amerika pero hindi. Pagdating ko naman sa Amerika, mas lalo ako nawala sa pananampalataya kasi pagdating ko dito, ang daming churches. Okay. May mga church, ang mostly nangungunang Church of Christ dito, anti-organ. Yes, tama. Kaya nung pumasok ako doon sa loob ng Church of Christ, ng anti-organ, tahimik. Walang instrumento. Tama, Diba? So, pero parang hindi ako masaya kasi parang masaya ako yung merong music eh. Right. Diba? Meron dito anti-organ, wala silang wala silang music. May pumasok doon, nagdala ng music. Nako. Pero may sasabihin ako sa inyo, good news good news kasi meron isang group of leaders na they're trying to merge ang Church of Christ sa atin at saka sa Church of Christ anti-organ. May nangyari na sa Amerika, gusto kong malaman yun na isang lugar sa Amerika ng anti-organ at Church of Christ nag-merge na. Nag-merge kasi dati magkasama naman tayo talaga niyan. Actually dito yun sa may sa north nito sa may west ngayon, dito sa amin. Baka sa Philippines pag dumating dito yun, nakausap ko na yung mga grupo na yun eh. Ang kanilang mission i-merge ang Church of Christ saka anti-organ. Opo. Pag dumating dito sa Philippines yun, hinihintay ko nga sila. Iimbitahan namin ang mga leader ng anti-organ para magsama-sama tayo at pumunta tayo doon sa agreement. Kaugnay ng ating merong maatin dito, brother Mer, sa aming grupo, may maatin. Yeah, maganda yun. Magandang pero Brother Mer, na-research na ba ninyo kung ano yung kabahan ng Church of Christ at anti-organ? Na-research na po ba ninyo sa inyong karanasan? Of course. Next time po ipaliwanag niyo sa amin kung anong pagkakaiba ng Church of Christ at anti-organ. May pamphlet ako niyan sa anti-organ. May mga turo sila na, well, kamukha halos natin, pero may mga turo silang kakaiba. Which we can also share later. Kasi iisa lang naman we serve, sabi niya, we serve the same Kasama master. tayo sa Restoration Movement. Kasama sila sa Restoration Movement. Tatlo tayo, ang Church of Christ, ang Disciples of Christ na naging liberal na ngayon, at ang Church of Christ anti-organ na masyado namang
conservative. Oo nga Okay. po. So ngayon, yun ang sumobrang conservative. Tama na, Pero Brother maganda Anthony, rin baka po may yung tanong sila kanilang bago umalis si mga Brother Mel. Hindi, sige, magtanong sila. may Magtanong stand kayo kasi kung sinong gusto magtanong. May stand kasi ang anti-organ na maganda. No? Number one, nakita ko sa kanila. Talagang hindi sila basta naglalagay ng mga elders and deacons na hindi sila qualified. Gusto ko yun. Sa atin kasi, ituturo lang, ay maganda itong lalaki. At magandang bihis, may kotse pa. Diakono na to, diakono na. Mga ganun ba? Mga ganun ba, no? And then, ang isa pang gusto ko sa anti-organ ay yung kanilang yung kanilang pagkanta ng hymns. Hindi sila lumalayo sa hymns mula pa noon hanggang ngayon. Gusto ko yan. Oo, gusto ko yan. puro hymns sila. At saka pag kumanta sila, blending talaga. Blending. By parts. Oo. Ngayon, yun ang magandang part sa kanila. Kaya lang, meron silang isang nalulungkot ako na sana mabago. Kasi meron silang pamphlet na nagsasabi na those who use instrumental music, they use instruments during Sunday worship will not go to heaven. Oh, yun. Yun lang, yung part na yun. Yun ang gusto namin maintindihan. Yun ang... Kaya maganda yun, may paliwanag later siguro. No? At nalulungkot ako doon. Nabasa ko yun eh. Ayan, nabasa ko yan. Si Brother Mel. Yeah, okay. Nangyari po yan dito sa Calapan eh. During nung bata pa ako, si tatay. Oo. Kailan niyo naman si Gloria Magsino, di po ba? Oh, of course po. Ayan, si tatay, anong panahon na nabubuhay pa, yung magkalapit lang yung Church of Christ dito sa Libis, sa Calapan, at saka yung Church of Christ Anti-Organ sa Calapan, pares Libis, pares barangay. Malaki yung church nila kaysa doon sa church natin noon. Sinalipat na yung church eh. Nasa Lalod na. Ngayon po, yung panahon na yun, dinidebate nila si tatay eh. Tungkol dyan, actually, ang pinagdidebatehan tungkol sa music, yung paggamit ng instrument. Yes, yun lang. And it turned out, a bigger half ng church ng anti-organ nag-join sa Church of Christ. Praise God. Amen. Kasi marami na, Brother Magsino, ang dami ko na rin pong nakadebate nung mata-bata ako, mga anti-organ. Wala talagang basis sila. Walang basis sila. Wala. Malabo yun. Kailang umiwalay lang talaga sila sa atin. Kaya ngayon, tingin ko pero maraming anti-organ dito sa Amerika, Brother Mel. Pero sa Philippines ko, konti. Dito kasi 3 Church of Christ anti-organ ang pinasukan ko. Hindi ako masyado masaya kasi nga tahimik eh. Right. Tahimik ko. Pero tulad na sinabi niyo, Brother Mel, ito maganda. Sa Mark 9:40, ang sinabi po sa Mark 9:40, ang hindi laban sa atin ay sa atin kasi sabi ng isang apostol, Panginoon, Rabbi, meron nagpapahayag ng iyong pangalan sa kabilang baryo. Ang sabi po ng Panginoon sa Mark 9:40, ang hindi laban sa atin, ibig sabihin, ang sino man nagpapahayag na si Kristo ay anak ng Diyos ay hindi laban sa atin. Ano po ibig sabihin ng Brother Mel? Well, I believe na katulad ngayon, yung marami kasi ngayon nagde-declare na Jesus is Lord and Savior. Pinag-usapan nga namin kahapon yan eh. Yung baka ako nagsasabi na Jesus is Lord and as our Savior, just raise your hands and you will be saved. You know, these people also are declaring Christ as the Lord and Savior. Ang tanong doon ito bang mga ito hindi masisave? Ako ang sagot ko doon, it's not in our part to judge them. Amen. God is the one who will judge. Hanggat ito mga ito ay talagang sabihin nating nangangaral, ay ang Diyos talaga ang siyang kausap nila pagdating ng Judgment Day. Amen. Minsan nga mas masaya, mas masigla pa sila, mas masipag sa atin. Di ba? Ang marami sa atin, ang alam natin, manghatol. Ang sisipag, yung masisipag, ang naglilingkod, nangangaral. Araw-araw, JW. Makita mo sa mga corner streets, nangangaral araw-araw. Di ba sana yun ang dapat nating gayahin? Kaya lang, hindi tayo ganun eh. Marami sa atin,
Ang alam lang natin, hatulan na yung mga ito. Hindi naman masisave yan, mali ang turo niya, di ba? Kaya nga maganda po naman, yun eh. Yeah. Oo, sana naman wag na naman natin silang ganunin. Yeah. Ipanalangin natin at gawan tayo ng paraan na makausap natin para maituro natin ang tama sa kanila. Amen. Yun lang naman. Okay pa, baka meron pa kayong question. Meron pa kayong question dyan. Meron akong question. Kuya Mel, dito sa New England, pagdating ko sa Massachusetts, hindi ako nakakita sa restoration, pero later na. So what is the difference ang restoration, kasi Christian Church ngayon dito sa New England ang pangalan. Opo. So may Boston Church of Christ, anti-organ. hindi anti-organ. Gi-research sa anak ko, Church of Christ talaga. Church of Christ pala, pero kung wala man silang connection sa restoration, sa atin ba yun? Kailangan alamin po ang root nila. Kasi siguradong may roots yun eh. May mga root po sila kung saan nagsimula, baka hindi lang nila alam na sila'y kasama natin. Ganun po. Pareho man ang stand, baptism essential at saka Lord's Supper every Sunday. So, baka Christ to the Nation ang kanilang ministry sa international. Maganda, no? So, sa atin ba yun? Possible po siguro kung pareho po yung mga katuruan natin, parehong pangalan, kailangan malaman natin baka lang po hindi nila alam na merong pang mga Church of Christ na kasama po nila. Ay bigyan example bago po tayo magtapos dito. Si Brother Joey may sasabihin, pero may sabihin ko lang po ako sa inyo. Sa Baguio noon, meron pong isang worker, volunteer sa anti-organ kasi may seminary sila doon. Ito, volunteer lang ito na nag-ano sa anti-organ, nangangaral. Pero, nung mamigay kami ng mga pamphlets sa mga bahay, na meron Church of Christ at Pines, ano yun? Nabasa niya. Sabi ko na nga ba, may Church of Christ na iba Alam mo, inaanap po yung sa San Roque. Nag-meet kami. Sabi niya, ano po ang inyong paniwala sa music? Sabi ko, gumagamit po kami ng music pag Sunday. Iyan na nga kanya, matagal ko na pong inahanap yan. Kasi hindi po ko naniniwala na bawal ang musika ng instrumento pag Sunday. Alam mo nangyari, nagpabaptize siya sa church. Amen. At saka naging manggagawang napakasipag, napakasigla. Kasi ang sabi niya, ay salamat, nasumpungan ko rin ang totoong church. Yung tanong ni sister kanina, baka po yung root nun ay talagang atin. Hindi lang nila alam na meron pong katulad nila na katulad natin. No? Kaya maganda meron tayong communication po sa kanila. Baka kasama po natin yan, hindi nila alam. Yun lang po naman. Opo. Kuya, ang restoration ko na kay narinig mo ba yung restoration ministry sa New Hampshire ang main office? Kasi nagplant sila ng churches sa New England, pero Christian church ang dala nila. Opo. Ganito po siya. Ang pangalan po kasi ng Church of Christ dito sa Philippines, dala ng mga missionary, talagang Church of Christ. Ano po? Dito. Kaya mga Churches of Christ in the Philippines, Church of Christ. Alam mo, nagkaroon po ng problema ang mga convention natin nung araw. Nagkaroon po ng SLAS. Churches of Christ / Christian Churches Convention. Ang tagal po, ang tagal ng debatihan doon. Kasi tanggapin ng mga leader natin yung Christian Church. Hanggang dumating yung panahon na yung mga galing sa Amerika na mga leaders, pinaliwanag nila na dyan sa Amerika, ang Church of Christ madalas anti-organ. At ang mga Christian churches ay mga totoong Church of Christ na gumagamit ng instrument. Nung ito'y paliwanag nila, tinanggap na po ng convention yung Churches of Christ / Christian Churches Convention in the Philippines. Yun. Kaya ako po, okay naman sa akin yung Christian Church.
Kasi ang mga Christian church dyan sa Amerika at ibang bansa, yan ang talagang totoong Church of Christ. Nakalagay po rito first. Sa Amerika po nakalagay First Christian Church. Kasi yun naman po nangyari sa Antioch, di ba? Ang unang Kristiyanong tinawag ay sa Antioch. Yes. Sa Jerusalem po ba? Sa Jerusalem po ba yun? Kaya yung First Christian Church, meron po dito. Tingnan natin ang ko po rito, Filipino Community Church. Kaya umalis ako kasi hindi sila nagbabautismo. Kaya kailangan malaman mo eh. Hindi, umalis po ako. Kaya puro Pilipino sila. Filipino mix po. Mix nationality. So, and then walang baptism. Umatin po ako pero pagtingin kong ganyan, meron silang krus sa harapan. Yung pong krus na kahoy. Tapos walang bautismo. So, hindi ako nagtagal. Hindi atin yun. Kasi kinakailangan. Kasi utos yung bautismo, di ba? Yes, of course. The Great Commission, Matthew 28:19. Di ba? Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Great Commission, sabi ko, hindi ako tatagal Isa dito. Isa yan sa mga later siguro gusto natin talakayin ng doctrinal part, ang salvation. Later siguro. Para hindi, Brother Mel, mas maganda po, pag inibita uli namin kayo, pag-aralan po natin yung Iglesia ni Cristo ni Manalo at ang Iglesia ng ating Panginoon. Pwede po namin i-request sa inyo yan. Sige, pag-usapan natin. Na yun, sa pag-aambing na yun, Brother Anthony. Si Brother Joey, meron yatang nakataas yatang kamay niya. Brother Joey Moreno. Yung Boston Church of Christ po ay grupo na lumabas sa non-instrumental. Parang hindi na parang kulang. At ito po ay natin sa Pilipinas. Sa mga significant na ginawa nito. Yung time na yun, meron tayong missionary sa Japan. Walang masyadong conversion, pero nung pumasok ang Boston Church of Christ, ang conversion. Dito sa Pilipinas, maraming mga professor sa Mapua, kasi nandun ako MIT, na-convert nung pumasok ang Boston Church of Christ. Marami sa Tugakusada, marami sa miyembro natin, ang naging party nito. Kadana na yung kwantong. Hindi naman natin. ICC. Kaya nga, careful. Ang kanilang bago pa dumating ang yung G12, bago pa dumating yung G12, may Boston na. Nung time na ito, ang kanilang pinakadoktrina, bawat state isa lang ang simbahan. Diyan sa US. Ito, hindi po pagkaganoon. Basta ganun PICC lang ginagamit nila. Pero sobrang dami at marami silang turo ang nako-convert doon sa Mapua. Masyado silang malakas, masyado silang eager and kinikita na sila yung original galing sa Jerusalem. No? Pero ang kanilang grupo ay nanggaling mostly sa anti-organ na masyado silang nasikip at gusto nilang lumabas. Ayun, nagpapamigay sila ng mga magagandang sticker monthly para lang umattend sa PICC. Pero yung Boston, Brother Joey, yung Boston sa Boston, kaya tinawag ng Boston.